Good evening po sa bawat isa. Muli, makakasama niyo po ako sa programang ito. Sister Elisa Ferrer po ng Lord Jesus Christ Lifeline Church. Magandang gabi po sa inyong lahat na nakikinig. Binabati ko ang mga kapatiran sa Lifeline Church dito sa Baguio City, La Trinidad Benguet, sa Dagupan City, Tarlac City at Bulacan. Magandang gabi rin po sa mga taga-subaybay ng programang ito sa iba pang dako ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ingatan at pagpalain kayo ng ating Panginoong Jesus. Manalangin po tayo, Panginoon. Maraming salamat ulit sa gabing ito. Pagpalain mo ang iyong mga salitang magsisilbing gabay at inspirasyon at lakas po namin sa araw-araw. In Jesus' name, Amen and Amen. So ang pag-usapan po natin o ang topic po natin ngayong gabi ay tungkol po sa naging karakter po ni God, that He is a God of increase. So ang Diyos ay Diyos ng pagsulong o Diyos ng pagdami. Sa may Deuteronomy 7:13, ang sabi po doon, He will love you and will increase you, or He will love you and bless you and multiply you. Ipinapaalala ng verse na ito ang kalawak ng pag-ibig ng Diyos na nais niyang pagpalain tayo na lumakad sa kanyang mga paraan at naipapakita din ang kanyang pag-ibig at pagkalinga sa iba. Nakikita ba natin ang Diyos sa aspetong ito na gusto niya tayong pagpalain ng marami o gusto niya tayong ma-develop o mag-grow o lalo pang maging produktibo? Ayon sa reference na aking ginagamit, sabi po ng author at aking hinihiram, God is interested in developing you as a person, enabling you to become everything He wants you to be, and empowering you to accomplish the things He wants you to accomplish. So, concern po ang ating Panginoon sa pagdidevelop po sa atin. Ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, 2 Corinthians chapter 6 verse 11 or verses 11 to 13. Mga taga-Korinto, tapatan ang pagsasalita namin sa inyo, binuksan namin ang aming puso sa inyo. Hindi namin isinara ang aming puso sa inyo, kayo ang nagsara ng inyong puso sa amin. Kinakausap ko kayo bilang mga anak. Buksan naman ninyo sa amin ang inyong puso tulad ng ginagawa namin sa inyo. Sa English version po, I'm speaking as plainly as I can with great affection. Open up your lives. Live openly and expansively. So si Paul po, in-encourage niya po ang mga Corinthians na maging open po sila sa Panginoon at sa kanilang relasyon sa mga preachers o kay Paulo. At sa mga believers po ng ating Panginoon na maging katulad po sila ni Paul o ni Pablo na i-acknowledge ang God, that God is a God of increase. Sa may Genesis chapter 1 verse 28, ang sabi po doon, man was instructed to be fruitful, multiply and increase, replenish the earth and subdue it. Makikita natin sa buhay ni Abraham kung paano niya naranasan ang increase o ang paglago at pagdami. Hindi lang po sa mga material na mga bagay. Sa Genesis chapter 12 verse 2 and 17 verses 2 and 6, ang sabi po doon, I will make you a great nation. So si Abraham po ay naatasan at pinalago ng Panginoon ang kanyang area. Ano pa po? I will bless you, sabi po doon sa verse. I will make your name great, and I will multiply you exceedingly. I will make you exceedingly fruitful. Maaring hindi natin mararanasan ang karanasan ni Abraham, subalit iisa ang ating Diyos na pinaglilingkuran. He is able to increase us just as He did with great people in the Bible. Maaring hindi po madali at may mga pangyayari sa ating mga paglalakbay o mga hindrances sa ating paglago, pero tiyak at totoo ang kanyang mga salita upang tayo ay makaranas ng increase o ng pagdami o ng paglago.
tignan natin ang 5 aspeto na kung saan nais ng Diyos na tayo ay makaranas ng paglago at pagdami. Number 1, God wants us to increase in our knowledge of Him, na makilala pa natin ng lubusan ng ating Panginoon. Katulad ng napag-aralan natin sa nakaraang linggo na gawin nating una sa buhay natin ang kanyang mga salita, sapagkat ito ay may kapangyarihan at may kakayanang magpagaling. Ang pagbabasa po ng salita ng Panginoon ay ini-increase po niya ang knowledge po natin sa ating Panginoon. Nais ng Diyos na makilala natin siya at nais ng Diyos na ang pagkilala natin sa Kanya ay lumago pa, dumami at lumaki. Sa Jeremiah 9:23-24 ang sabi po doon, "This is what the Lord says, let not the wise boast of their wisdom, or the strong persons or people boast of their strength, or the rich boast of their riches. But let the one who boast about this, that they have the understanding to know me, that I am the Lord, who exercises kindness, justice, and righteousness on earth, for in this I delight, declares the Lord." John 17 verse 3, "Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent." Philippians 3:10, "I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death." Sa Amplified Version, ang sabi po doon, "For my determined purpose is that I may progressively become more deeply and intimately acquainted with Him, perceiving and recognizing, understanding the wonders of His person more strongly and more clearly." 2 Peter 1:2, "May grace and peace be lavished on you as you grow in the rich knowledge of Jesus our Lord." So lalo nating nakikilala ang Panginoon habang tumatagal tayo sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Maging ang ating paglalakad kasama ang Panginoon ay lalago at nadadagdagan pa ang pagkakilala natin sa Kanya. Thank you, Lord. Pinili niyang i-reveal o ipakilala niya ang kanyang sarili o pagkatao sa atin na kanyang mga nilalang. Sa may 2 Corinthians or 1 Corinthians chapter 2 verses 10 to 12, ang sabi po doon, "Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang makalob niya sa atin. So nais ng Diyos na makilala pa natin siya ng lubusan, kahit hindi man ang lahat-lahat patungkol sa Kanya, pero nais ng Diyos na tayo po'y lumago at dumami pa ang ating kaalaman tungkol sa Kanya. So yun po ang unang gusto at nais ng Panginoon. God wants us to increase in the knowledge of Him. Ang pangalawa po, God wants us to increase in godliness, sa kabanalan. Ang sabi po ni Apostle Pablo doon po sa 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 12, inilarawan ang pagdami ng kasamaan sa uling mga panahon. Sa may verse 13, ang sabi po doon, "But evil men and impostors will grow worse and worse, deceiving and being deceived." Sa may 2 Timothy chapter 2 verse 16, ang sabi doon, "Avoid godless chatter, because those who indulge in it will become more and more ungodly." Para bagang mas marami ang masama. Iwasan mo, ang sabi po ng verse na yon, ang mga usapang walang paggalang sa Diyos, sapagkat ang mga iyan ang lalong naglalayo ng mga tao sa Diyos.
Ang nais ng Diyos ay mag-increase po tayo sa godliness or kabanalan. So kung ang kasamaan ay dumadami, ang katotohanan din ay ang kabutihan at ang kabanalan ay lumalago at lalong dumadami din katulad ng sinasabi sa salita ng Panginoon. Sa may 2 Peter chapter 1 verse 8, for if these qualities are yours are increasing, they keep you from being ineffective and unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Sapagkat kung ang mga katangiang ito ay nasa inyo at lumalago, magiging makabuluhan at pakinabang ang pagkakilala ninyo sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang mga qualities na ito na sinasabi po sa may Peter? Ito po ay may kinalaman po sa 2 Peter chapter 1 verses 5 to 7. Ito po ay patungkol po sa faith, virtue, knowledge, self-control, endurance, godliness, brotherly affection, and love. So are we increasing in these qualities? Kapag po nag-i-increase po tayo sa mga qualities na ito, ang sabi po ng Bible ay hindi po tayo magiging stagnant. Yun pong wala pong pagbabago. Hindi po tayo magiging unproductive kung hindi kabaliktaran po kapag ang mga virtues na ito ay nasa atin. Ang knowledge, self-control, endurance, godliness, brotherly affection, and love. Nag-i-increase po ang ating pong quality to be godly in the eyes of the Lord. Hallelujah. Yun po yung pangalawa. Ang Panginoon, gusto po niyang mag-increase po tayo in godliness o sa kabanalan o sa pagko-concentrate ng ating Panginoon ang siyang nauna sa ating pong buhay. Yan po yung pangalawa. Ang pangatlo po, God wants us to increase in love toward one another. So God's desire for us is to love Him and to love one another. Muli, sa mga salita ng Panginoon, ayon kay Apostol Pablo sa Philippians 1:9, ang sabi po dito, and it is my prayer that you love or your love may abound more and more with knowledge and all discernment. Sa may amplified na version po ng 1 Thessalonians chapter 3 verse 12, and may the Lord make you to increase and excel and overflow in love for one another and for all people, just as we also do for you. 1 Thessalonians chapter 4 verses 9 to 10, but concerning brotherly love, you have no need that I should write you, for yourselves are taught by God to love one another. And indeed, you do so toward all the brethren who are in Macedonia. But we urge you, brethren, that you increase more and more. So nais po ng Panginoon, katulad ng pag-ibig na pinagkaloob niya sa atin, ito po ang magiging kalasag natin, kasama natin, upang tayo rin po ay maibigay din po natin ang tamang pag-ibig sa ating kapwa. Only God can empower us with His love. And if we allow that love to be in our hearts, we can truly love others. So yun din po ang nais ng Panginoon, na tayo po ay mag-increase sa pag-ibig po sa ating kapwa. So yung pong una ay God wants us to increase in the knowledge of Him. Ang pangalawa po, God wants us to increase in godliness. Ang pangatlo po, God wants us to increase in love toward one another. At ang pang-apat po, God wants us to increase in strength and power. Nais kong hiramin ang sinabi ng isang author. Ang sabi po niya, we are not to come to God in our strength, but we are to come to God for strength. Tayo po ay lumalapit sa Panginoon, hindi po sa ating sariling lakas o sariling kakayanan, kung hindi tayo po'y lumalapit sa Panginoon upang bigyan po niya tayo ng kalakasan o ng lakas. Sa may 2 Corinthians chapter 12 verse 9, ang sabi po doon, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.
Therefore, I will gladly boast all the more about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Ano po ba ang purpose nung weakness? Paul's weaknesses are not seen as a cause for shame or weakness, but as a means for God's power to be made manifest. Kaya po ang lakas ng Panginoon kapag ito po ay nasa atin pong tinanggap at tinayaan natin na ang kanyang lakas ang siyang manguna sa atin. Makikita nga po natin na ito po ay lalo po niyang ini-increase, at sa mga weaknesses po natin, we allow God to be our strength. Sa may Psalms chapter 75 verse 10, ang sabi po doon, "For God says, I will break the strength of the wicked, but I will increase the power of the godly." Amen. I will break the strength of the wicked, but I will increase the power of the godly. Hallelujah. Proverbs chapter 24 verse 5, "A wise man is strong. Yes, a man of knowledge increases strength." Isaiah chapter 40 verses 29 to 31, "He gives power to the weak and strength to the powerless. Even youth will become weak and tired, and young men will fall in exhaustion. But those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint." Amen. Hallelujah. Ito po ay napakagandang verse. Isa po ito sa aking mga favorite verses, that when you wait upon the Lord, He will really renew your strength. Hindi mo namamalayan, pero merong miracle na ginagawa ang Diyos kapag tayo po ay lumalapit sa Kanya at humihingi po tayo ng strength, and then we just recognize our own weaknesses na hindi natin kaya sa ating sarili. At kapag ni-recognize natin na magagawa natin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang lakas, at indeed, hindi mo man namamalayan na susustain po ang lakas na nanggagaling sa ating Panginoon. Hallelujah! Ano pa po sa may Ephesians chapter 6 verse 10, ang sabi po doon, "Be strong in the Lord and the power of His might." So nais po ng Diyos, lagi po tayong malakas, hindi po talunan. Ginawang posible ng Diyos ang kalakasang nanggagaling sa Kanya, at maging sa kamatayan at muli niyang pagkabuhay, andon ang power, ang kapangyarihang nais niyang ating gamitin. Bakit nais nga ba ng Diyos na tayo po ay ma-empower o maging malakas at mabuhay sa kanyang kapangyarihan at lakas at kalakasan? Una, upang mag-glorify po natin ang Panginoon. Amen. Para po siya po ay mabigyan ng kapurihan. Kasi we cannot do anything without the strength of God. At magiging tuloy-tuloy po yung ating buhay, ang ating pong, despite all the challenges, despite all troubles and problems, the strength of God is there, and He is being glorified kapag siya po ang ating nilapitan at hingan ng lakas. Ano pa po? Bakit po kailangan tayo po yung ma-empower upang so that we can live a godly life in this world? So despite an ungodly world, we have to live a godly life in this world. Ano pa po? So that we can help others who need help. So we can be light of this world. And that so that we can also live victoriously in this life. And that we can become effective witnesses for God's glory. At nais din ng Panginoon na lumapit at mailapit ang mga ibang tao sa pamamagitan ng ating pong pag-witness o sa pamamagitan po ng ating mga buhay. And so that we can be godly people. Sa ano pa mang aspeto o pamilya meron po tayo, kung ano man role ang meron po tayo sa ating pong pamilya, ang nais po ng Diyos ay maging godly people po tayo. Maka-Diyos, banal na mga anak ng Panginoon. Hallelujah! Yan po yung pang-apat na nais po ng Diyos na mai-increase po natin, na madagdagan pa po natin. Amen. Ang hingin po natin ang lakas at gamitin ang lakas at kapangyarihang nanggagaling sa ating
Panginoon sa pamamagitan pa rin ng kanyang mga salita, sa pamamagitan pa rin ng pananalangin at pagpupuri sa ating Panginoon at constantly meditating the Word of God day and night. At ang panglima po, God wants us to increase in resources and generosity. This may refer to material things or money, but generosity can be beyond finances. God can help us to be generous with our time, our talents, our encouragement, and other resources. So kapag po ito ay tinanggap natin sa ating mga puso, pagpapalain po tayo ng Lord, sa Kanya po nanggagaling ang lahat ng bagay at tinuturuan din po tayong maging generous in all so many ways kasi yun po yung character ng ating God. He is a generous God. Kung paanong ibinigay ang ating Panginoong Kristo ng Kanyang bugtong na anak, that is a sign of generosity. And He gave out His love, His life to us kasi mahal nga po tayo ng ating Panginoon. Sa Proverbs chapter 10 verse 22, ang sabi po doon, the blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. Proverbs 11:24, the world of the generous gets larger and larger, and the world of the stingy gets smaller and smaller. Ang mundo po ng mga generous na mga tao, mga mapagbigay na mga tao ay lumalaki ng lumalaki. Subalit ang mundo ng mga stingy o mga madamot ay lumiliit ng lumiliit. Yan po ang salita ng Diyos. Ang Proverbs 11:25, ang sabi pa doon, the generous will prosper. Those who refresh others will themselves be refreshed. Amen? Ang mga tao pong generous ay mapagbigay ay nagpo-prosper or lalo pong nagkakaroon po ng napo-prosper o dumadami pa po ang kanila pong tinatangkilik. Sa Proverbs 13:4, ang sabi po kabaliktaran ng isang generous na person, lazy people want much but get little. Amen. Lazy people want much but they get little. But those who work hard will prosper. Masaya ang Diyos na tayo ay pagpalain dahil tayo ay kanyang mga anak na tinubos at niligtas, at nais din ng Diyos na tayo ay magpala sa iba sapagkat nabibigyan po siya ng glory na itataas ang kanyang pangalan at lalo pa po niya tayong pinagpapala. God is indeed a God of increase at nais niya una tayo ay lumago sa pagkakilala sa Kanya, mabuhay tayo sa kabanalan o godliness, mabuhay po tayo sa pag-ibig sa kapwa, at nais niyang mabuhay din po tayo sa Kanyang lakas at kapangyarihan. At nais din niyang pong lumago po tayo sa Kanyang resources, sa spiritual resources o material resources nang gagaling sa Kanya, at maging mapagbigay po tayo at generous po sa lahat ng bagay. Yan po ang Panginoon. He wants us to increase in the knowledge of Him and in godliness. At nawa po ay maipractice po natin ito katulad ng mga salitang, mga verses na aking pong na-share ngayong gabi, na ito po ang nais ng Diyos sa atin bilang Kanyang mga anak, at ma-share din po natin sa mga iba. Hallelujah! Praise God! Tayo po'y manalangin. Salamat pong muli sa iyong mga salita, Lord, na aming napag-aralan ngayong gabi. You want us to be the head and not the tail. And thank you, you are a God of increase. Sinasamahan mo kami lagi sa parada ng tagumpay para sa iyong kapurihan. Bless all the listeners of tonight's program, and hanggang sa muling pag-air po ng ating program sa Tuesday, at inaanyayan ko rin po kayo na makinig pa sa mga ibang programs every Thursday and Saturday dito po sa Snacks Radio. Maraming pong salamat. Pagpalain po tayong lahat at magandang gabi po sa inyong lahat.